ang Indian. Naisip namin na bakit kaya mayroong Indian dito sa lugar ng mga katutubo. Hindi kaya naniningil ito ng mga pautang sa mga tindahan. Dahil sa itsura pa... Okay, sorry. Okay, so sa marami kasi talaga ang nababasa ko na nagko-comment na mag-reaction daw ako about about Peking Bombay, na kung paano ang umpisa. So sinearch ko Pugong Biyahero Peking Bombay. So yun ang part 1, yun ang ginawa ko. So anyway, I'm laughing kasi I mean I don't take offense. No disrespect to Pugong Biyahero saying yung immediate, kasi lahat naman tayo I mean, hindi lang siya na kapag nakakita ka ng Bombay I'm sorry na kapag nakakita ka ng Bombay sakala mo ano na siya, yung may pautang siya tapos naniningil ng araw-araw. Sinabi niya yun sinabi ni Sir Paul yun. It's like, yun talaga yung tinatawag nila na hindi naman negative na prejudice, kung hindi ayun na yun. Na kapag may nakita tayong, especially sa Pilipinas, kapag may nakita tayong Bombay, sakala natin naniningil na. So, it's like, kasi common kasi na ganun nga. It's like, imagine andun ka sa kabundukan, tapos may nakita kang Bombay. Like, oh man, that is like really, speaking of which, so, bago ko ipagpatuloy ang panonood ko sa kwento ng Peking Bombay na to, mapag-usapan natin ang tungkol sa prejudice. Kagaya yung pag may nakita kang isang grupo ng tao, akalain mo na agad na, baka, or most likely, sasabihin natin na, hindi ko natin tukoy dito si Sir Paul, ang common na opinion ng tao is that, or ang isip ng tao is that, may Bombay, may pautang yan dito, naniningil. So, kinda like, ganon din ang tayong mga Pilipino rin, ang magandang pag may makita silang Pilipino, is magaling kumanta yan. Ganun nga, kasi nga mga Pilipino is like known for our singing prowess. Tapos yung akala din nila, Pilipino yan, may karaoke yan sa bahay. Meron pa akong nabasa noon na isang article na sabi na kapag ang Pilipino ang naging presidente sa Amerika daw, ang White House mapupuno daw ng karaoke. So isa yun sa mga connotation tungkol sa mga Pilipino sa ibang bansa is that yung mga magagandang connotation. Unang-una is yun, magagaling kumanta yan. Pangalawa is magaling na mga nurses ang mga Pilipino. Wala pa akong nakatrabaho na nagsabi na ang isang nurse na Pilipino ay pangit magtrabaho. So lahat sa mga nakasalamuha ko na 13 years na rin ako sa field of nursing dito sa Amerika, na kapag ang isang nurse ay Filipina, it's like most of the time gustong-gusto nila. Most of the time, probably like 97% is maganda ang connotation or maganda ang sinasabi sa mga nurses. Pero meron din ang probably few percentage na hindi masyadong maganda ang pakikitungo sa mga Filipino nurses. I've met some of them. It's because may inggit. Naiinggit sila sa mga Filipino nurses because unang-una, pag yung mga pasyente, sasabihin nila,
Gusto ko si Nurse Nora. Example lang to ha. Gusto ko si Nurse Nora, ganyan-ganyan. So, yung pinagsasabihan nila na nurse, syempre, no-offend. Kaya yun ang kuminsan, yun ang nagiging pag masama talaga yung ugali ng tao, instead na matutuwa siya, like, yeah, she's my coworker. Instead na sabihin na ganon, ang mangyayari is like, na-develop yung feeling of negativity nila towards sa isang nurse kasi, yun nga, yung inggit. So anyway, pag-usapan natin, bago ko ituloy ang reaction ko tungkol kay Peking Bombay. Kaya nga kasi because of the immediate prejudice, no? Na Bombay naniningil. So ganun din, kaya yun ang sinasabi ko na ang immediate connotation din kapag sinabi mong Pilipino is pag sa mga nurses ay magaling na nurse yan pag Pilipino. So actually dito sa Amerika, ang dami ko ng mga nakatrabaho mga Pilipino, wala pa akong nakita na kahit dito sila nag-aral, na yung mga talagang, when I say Filipino, sila yung mga lumaki sa Pilipinas na nagpunta na lang dito. Hindi natin pinag-uusapan yung mga pinanganak dito, na mga Pilipino. Kasi sa totoo lang, meron na ba akong nakatrabahong Pilipino na pinanganak dito? Parang hindi ko maalala, but most is that lumaki ng Pilipinas, ang mga nurses, and then nag-aral sila ng Pilipinas, then nandito sila. O kaya, ang mga kagaya ko na dito na ako nag-aral ng aking nursing. However kasi, ang diferensya kasi, I don't want to please don't take any offense kung sabihin ko ito, kasi ito lang naman yung observation ko. Kapag ang mga Filipino nurses kasi, nandun kasi yung work ethics natin na innate na sa ating natura, o yun na yun, yung genes natin bilang mga Pilipino, meron tayo yung tinatawag na work ethic na darating tayo on time, masipag tayong magtrabaho, ginagawa natin ang dapat nating gawin kasi yun na yun yung nakasanayan natin, o yun na yun yung nakalakihan natin na kapag magtrabaho ka, do your 100% best. At isa pa, tayo kasing mga Pilipino, yung pasasalamat natin na nakarating tayo sa ibang bansa at pwede nating magamit ang ating mga ating pinag-aralan bilang mga nurse. So, hindi ka pumunta sa most of the time, halos nagpunta sa school ang mga estudyanteng Pilipino bilang nurse is because they really care. They really want to be a nurse. Pangalawa na lang yung isipin mo na, okay, malaki ang kita, which is not really. Dahil kung ang iniisip mo is kalakihan ng kita, hindi ka sa nursing pupunta. You probably would go to therapy, physical therapy, respiratory therapy, occupational therapy. Yung mga yun ang malalakas ang kitaan dito sa Amerika. So, ang unang-unang reason kung bakit ka naging nurse is because you really want to be a nurse. So ngayon, pagdating mo ngayon dito sa Amerika o kaya sa ibang bansa, kaya kilala ang mga nurses sa buong lupalop ng mundo. We are well known na mga nurses talaga because number one, ang ating work ethics, gaya ng sinabi ko. Pangalawa, nandun kasi yung sense of morality na gagawin mo because takot ka na gumawa ng hindi maganda. So, kung may mga nababasa man tayo na mga killer nurse na isang Pilipino, is like, in comparison, kokonting percentage lang yon. Most ng mga Filipino nurses ay talagang kilala. So yon, isa pa dito napansin ko dito sa Amerika na kahit pa ang mga caregivers o mga certified nurse assistant, na kapag sila ang kasama ko, siyempre, ako yung nurse nila, sila yung aking mga assistants, magiging maganda yung shift. Maayos ang shift mo bilang isang nurse kasi yung mga pasyente mo, alam mo
na malilinisan sila, maaayusan sila, kung schedule ng ligo nila, paliliguan sila, kahit pa hindi schedule ng ligo, kung mukha silang madungis, ang isang caregiver o isang certified nurse assistant na Pilipino is paliliguan niya yan at she make sure na maganda yung itsura ng kanyang pasyente. Yan po ang isa sa mga nakikita ko na kahit ang mga may-ari ng mga nursing homes dito ay gustong-gusto nilang i-hire ang mga Filipino nurses at saka mga caregivers o yung mga tinatawag natin na certified nurse assistants. Yun ang tawag nila dito sa mga caregivers are certified nurse assistants or in short CNA. Kaya yon ang mga connotation pagdating sa mga Filipino dito sa nursing field. Pag nurse, okay yan. Pag CNA, okay yan. Bakit ko po alam? Kasi nung ako ay CNA, gano'n ang ginagawa ko. Kahit pa hindi schedule yung pasyente na maligo, kung mukha siyang madungis, pinapaliguan ko. Ganyan ang mga nakita ko ng mga Filipino CNAs, kaya pag sila ang kasama ko magtrabaho, napaka-smooth ng shift kasi walang malalaglag sa mga pasyente. Alam mo na your patients is pinapahalagahan or inaalagaan maigi ng mga katrabaho mo na mga Pilipino. Kaya actually, meron isa ditong facility na talagang gusto ko doong magtrabaho kasi ang mga caregivers nila, ang mga CNAs nila ay halos lahat, 90% is mga Pilipino. Magiging madali ang trabaho ng isang nurse kung ang kanyang assistants ay mga Pilipino. I'm sorry to say, I'm not being prejudiced or hindi ako hindi ko nilalait ang ibang lahi. Nagsasabi lang po tayo dito ng katotohanan. Hindi ko rin sinasabi to dahil ako isang Pilipina at ako'y nagiging bias. No. Sinasabi ko ito bilang isang nurse na kapag ang kasama mo ay Pilipino, ang mga assistants mo ay Pilipino, maganda ang shift. Yon isa. So, magagaling ng mga Pilipinong kumanta. Pag nurses, magagaling. Magagaling ng mga nurses. Magagaling ng mga certified nurse assistants. Yan ang mga connotation ng about mga Filipino. At kung minsan, dahil sa ating pagiging, pag sinabi mong Pilipino is nandun, may mga lahi ding naiinggit sa atin. Kagaya, ng may mga lahi dito na hindi naman mga taga dito talaga, no? Naranasan ko to yung prejudice against Filipinos na itong mga to dahil dito is parang tinatawag mo na hindi sila masyadong mataas. Pagdating nila dito sa Amerika is ang tingin nila na ngayon sa mga Pilipino is mababa. Because lalo na yung mga taga-India, no offense meant, sinasabi ko lang ang mga naging karanasan ko. Or kagaya kasi, for example kasi, ang alam nila na dahil sa marami sa kanilang mga kababayan ang nasa Pilipinas at nagpapautang, kagaya ng immediate reaction tungkol kay Peking Bombay, akala nila ang mga Pilipino ay super mahirap at kinakailangan mangutang sa kanila at magbayad ng araw-araw. So ngayon, dahil sa ganon ang alam nila na business ng mga kababayan nila sa Pilipinas, so akala tuloy nila ang mga Pilipino is mga patay gutom. So, meron akong isang kwento, no? Minsan nagpunta kami, ang mga halos kasi ang mga may-ari ng franchise ng Dunkin Donuts dito is ang mga taga-India. So, minsan nagpunta kami ng anak ko that time sa isang Dunkin Donut at gabi na yon, mga past 10 na siguro. Pero yung Dunkin Donuts na yon, 24-hour na open. So, you're expecting na okay lang. Tapos, pagpasok namin doon, hindi kami pinapansin nung nandun, yung sales clerk. Sabi namin, excuse me, can we buy something please? Sabi namin na gano'n. Sabi niya, don't you see I'm cleaning?
So, hindi niya po yon sasabihin kung ang pumasok doon ay isang puti o isang taga dito talaga. For example, yung mga itim, no? O mga puti na mga Amerikano, hindi niya 'yung sasabihin. Pero dahil alam niya na isa kaming mga Pilipino kami, ganun kung paano siya umasta. So, ako, natutunan ko na hindi ka papayag na lalait-laitin ka. So ngayon, hindi ako makikipag-away. Bakit ko siya aawayin? Kasi hindi ako bababa sa level niya. So ang ginawa ko, the next day, tinawagan ko ang manager ng Dunkin' Donut na yon at isinumbong ko. So, yung accent nung kausap ko, kagaya nung nagtinda kagabi. So, gayon, nag-apologize sa akin at the same time, binigyan niya ako ng gift certificate ng Dunkin' Donuts. So, pinadalhan niya ako. Tapos, hindi pa ako satisfied kasi parang feeling ko is hindi niya kakastiguhin yung employee niya na yon. So, ang ginawa ko, tumawag ako sa Dunkin' Donuts International. Yung phone number na yon is yung main ng Dunkin' Donuts dito sa Amerika. So, tumawag din ako, ini-report ko yon. So, sinabi ko kung saang branch, sinabi ko kung anong time, sinabi ko kung ano yung attitude na binigay sa akin ng sales clerk na yon. At ang nangyari, binigyan na naman ako ng gift certificate. But, hindi ako nag-complain para makakuha ng gift certificate. Nag-complain ako kasi hindi ako papayag na ganun ka umasta sa isang Pilipino. Kasi, pangalawa na po yon. Meron na namang isang Dunkin' Donuts na naman akong napuntahan. The same attitude. What do you want? Hindi naman ganon yung klase ng pagtatanong niya sa mga nauna sa pila sa akin na mga puti o kaya ng mga itim. Ganon na lang siya magsalita nung ako na. So, obviously, no? Mga ka-adventures ko dyan, obviously, obviously, na yung kulay ko ang naging dahilan kung bakit ganon ang attitude niya. 'Di ba? Kasi, ang customer, customer. So, huwag mong dapat ganon ang pagtrato mo sa isang lahi na akala mo mas mababa ang kalidad kesa sa'yo. No, pare-parehas tayo. Magkakaiba lang tayo ng kulay. But, we eat through mouth. Parehas yung kinakainan natin. Parehas yung nilalabasan ng mga kinain natin. Kaya hindi dapat tayong pumayag na ang mga ibang lahi is ganon-ganonin tayo. Oh, no. Hindi ko sinasabi na makipag-away ka. No. But, fight your right through the proper channel. Ipaglaban mo ang iyong dapat na pinaglalaban sa tamang pamamaraan, hindi yung basagulero. Kasi nga naman, pag nagbabasagulero ka, is nagiging mas lalong mababa ang tingin sa ating mga Pilipino. But if you go through the proper channel, magiging maayos ang kalalabasan ng ipinaglalaban mo. Kasi ipaglaban mo lang naman ang tama. Yun ay kung may time ka. Pero kung yung asawa, sasabihin siguro na, ba't mo pa inaano yan, nagsasayang ka lang ng oras. Hindi po yung pagsasayang ng oras eh. I will take my time para lang sa ganon, i-correct ang dapat na i-correct. Huwag ganon ang dapat na maging attitude mo sa isang Pilipino dahil ako ay may dugong Maharlika. Ang bawat Pilipino ay taas noo kahit kanino. Di po ba? Kaya yung dapat na Bombay ang pag-usapan, Peking Bombay na dapat nating pag-usapan is napunta na sa mga negative connotations tungkol sa mga Pilipino.
at mga positive connotations tungkol sa Pilipino. Anyway, ipapart to ko, itutuloy ko yung panonood ko ng Peking Bombay at magre-reaction ako. Pasensya na po. Medyo na ano lang ako kasi first pa lang, akala namin siya ay maniningil. So, the same. Lalo na sa ibang bansa naman, no? Sa mga Arab countries naman. Pag Pilipino, akala nila katulong na. Walang masama sa maging isang katulong. Pagdating mo ng Hong Kong, kaya kuminsan ang tingin sa atin ng mga singkit, mababa. Dahil daw ang mga Pilipino katulong. So, at least, ang mga Pilipina na nagtratrabaho bilang kasambahay, nagtratrabaho sila ng marangal para may maipakain sila sa kanilang pamilya. There's nothing wrong with that. Dahil walang masama sa actually, mapag-usapan na rin natin na ang mga kasambahay sa ibang bansa, napakatapang ng kanilang loob. Iwanan mo ang iyong pamilya, iwanan mo ang iyong mga anak para mabigyan sila ng magandang kinabukasan at pupunta ka sa ibang bansa para maging utusan ng ibang lahi. Pero yun po tayo na mga Pilipino, marangal, taas noo ang ating mataas ang ating noo, pinagmamalaki natin ang ating lahing Pilipino. Thank you.